Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 30 verse 20. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, upang kayo at ang inyong saninlahi ay mabuhay ng matagal sa lupain ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Faithful to His covenant. And today, maintindihan po natin kung paano po nakikipag-ugnayan ang Diyos sa mga Israelites, at hanggang sa panahon natin ngayon sa mga believers, Maintindihan niyo po ang Old Testament at ang New Testament kung paano nakikipag-ugnayan ang Diyos sa ating mga mananampalataya. At mapapansin niyo po, napakahalaga po ng salitang covenant sa Bible. Ano po bang ibig sabihin ng salitang covenant? Tipanan or kasunduan. Kasi ang Diyos po nakipagkasundo siya kay Abraham. Gumawa siya ng tipanan. Dun po sa Genesis chapter 12 verses 2 and 3, nangako siya na ibibless niya si Abraham at ang kanyang salinlahi. Ang sabi po rito sa Psalm 105 verses 8 and 9, He remembers His covenant, the word He commanded for 1,000 generations, the covenant He made with Abraham, the oath, His word to Isaac. So mapapansin nyo, ganun pala makitungo ang Diyos sa tao sa pamamagitan po ng kanyang covenant o pakikipagkasundo. Kaya mapapansin nyo po, kinonfirm yan ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 17 verses 1 to 8. At hiningi niya yung katapatan ni Abraham doon sa covenant o sa kasunduan na kanyang ginawa. Kaya mapapansin niyo sa Exodus chapter 2 verses 23 and 24, nung nahihirapan na ang bayang Israel, dun sa mga Egyptians, ang Diyos po, dahil sa naalala niya yung covenant niya kay Abraham, iniligtas niya ang bayang Israel. So, napaka-faithful po ng Lord sa kanyang covenant. Kaya sabi po rito sa Psalm 105 verses 8 to 9, He remembers His covenant forever. Ganun pala ang Diyos, Kung ano yung ipinangako niya, hindi niya yun malilimutan at tutuparin po niya yung kanyang ipinangako. So ano naman ang kaugnayan natin ngayon na tayo'y na kay Kristo Jesus na? Ano ang relationship natin sa Diyos? Ang relationship po natin sa Diyos nag-i-exist din through the covenant na ginawa ng Diyos kay Abraham. At dito po sa Galatians chapter 3 verse 14, ang sabi rito, He, ang ating Panginoong Jesus, redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Yun naman pala. Kaya tayo blessed ngayon, mga Kristiyano, mga mananampalataya, kasi nakadugtong tayo dun sa covenant ng Diyos kay Abraham. At ang Panginoong Hesus po mismo, ang sabi ng Biblia, siya po yung naging daan upang itong covenant na ito at yung blessing na mayroon po dito, maranasan po natin. Yung pong sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 14. Kaya maalala nyo na, bakit ang Panginoong Hesus nung naparito po siya, ang sabi, siya'y puspos ng pagpapala sa John chapter 1 verse 16. Kasi in Christ, nasa Kanya yung buhay. Nasa Kanya yung pagpapala, yung blessing. Sabi pa nga blessing upon blessing. Ngayon, may tanong, tayo ba, Pastor, may part sa covenant? Meron po. Natatandaan niyo po, Kaya pinag-aralan po natin itong Deuteronomy chapter 30 verse 20. Ito'y paalala ng Diyos sa mga Israelites. Tayo na nasa New Covenant, meron ba tayong bahagi dyan? Meron po. Nire-require pa rin ng Diyos yung katapatan natin. Kaya kung maalala nyo sa John chapter 15 verse 7 and 8, ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear fruit, showing yourselves to be my disciples. So dito po makikita nyo sa John chapter 15,
ang tinatalakay po ng Panginoon dito ay fruitfulness. Ano po? So, yung iba magsasabi na may kaugnayan ba yan sa ating kaligtasan? Actually, save na po tayo. Tapat ang Diyos. Ano po? Katulad nung ginawa niya sa mga Israelites nung sila'y nahihirapan doon sa mga Egyptians, niligtas sila ng Panginoon. Kaya tayong mga Christians, walang duda, save po tayo kung talagang totoo tayong nanalig sa Panginoong Jesus. Kaya lang, pansinin nyo, binanggit po yung salita ditong remain. Now, ano ba yung kahalagahan ng salitang remain, Pastor? Kung babalikan natin yung Deuteronomy chapter 30 verse 20, babasahin ko po sa English. Ano po ang sabi rito? And that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. Ano po? For the Lord is your life. Pansinin nyo, no? Napakaganda na yung pagkakapareho. Ano po? Kasi sabi ng Panginoon dyan, hold fast to Him. Manatili kayong tapat sa Kanya. Sa Tagalog, ano po? For the Lord is your life. No? At ang sinasabi naman ng John chapter 15, ang ating Panginoon, siya ang puno ng ubas. Siya ang pinanggagalingan ng inyong buhay. Kaya manatili kayo sa Kanya. Now, balik po tayo sa pag-aaral natin. Nire-require ba ng Lord yung faithfulness sa ating ngayon, mga believers? Naniniwala po ako nire-require ng Lord. In fact, sa book of Ephesians chapter 1 verse 1 at Colossians chapter 1 verse 2, ang tawag po sa church, faithful. Ano po? Maging sa Revelations, paulit-ulit po binabanggit yung salitang faithful in relation to the body of Christ. Kaya ako'y naniniwala po na ang Diyos faithful siya sa kanyang mga pangako. Ano po? Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 18, Hebrews chapter 10 verse 23. Ang ating Panginoong Hesus po, faithful din, sabi sa Hebrews chapter 3 verse 6. Ang malaking tanong, tayo ba ay faithful? At mapapansin niyo po, nakasalalay po yung ating fruitfulness sa buhay na ito sa atin pong faithfulness sa Diyos. Kaya maintindihan nyo na bakit nire-require ng Lord yung faithfulness sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Kasi po, yung ating fruitfulness, sabi sa John chapter 15, ano po, verses 7 and 8, nakasalalay po yan sa ating faithfulness sa Diyos. Ano po? To be saved, walang problema po. Ginawa ng Diyos ang lahat para tayo po ay maligtas. Pero to be fruitful in this life, kailangan po manatili tayo sa ating Panginoon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.